Hello guys, good morning. Good morning po sa lahat. So, nagbabalik po tayo sa panibagong tutorial. So, may nagtanong po sa atin. So, sasagutin po natin yan today. Tara, samahan niyo po ako. Okay. So, let's proceed. So kahapon mayroon tayong video tutorial about sa scammer, panibagong style ng scammer sa previous video po natin from GCash to Lazada to GCash. Ngayon may nagtanong po dito, shout out po kay yan, shout out po sa kanya. So, ang tanong niya, sir, yung sa akin po, nung una hindi ko na ma-open ang password ko. Tapos mabasa ang reset impin. So, pinindot ko pinindot ko po yan nang binigay ng OTP. Paglagay ko ng OTP, ayaw pa rin ma-open. Lumabas po, submit a ticket. Okay. Isa normal po pag di po tayo makapasok po sa ating impin. Kaninong user po to, shoutout po sa iyo. Pag di po tayo makapasok sa GCash account po using our impin, possible na bago po, possible po na ang internet connection nyo po ay mahina. So possible din po na na-hack po tayo or na-scam. So, yun po ang mga possibility. Possibility po bakit nangyayari po ang ganyan. So, ang mai-advise ko lang po sa iyo, normal po kasi sa processing ni GCash na pag may mali po sa account, pag mali po ang PIN code po natin, PIN code po natin na ginamit, ganun po ang mangyayari. So magre-request ng impin OTP code si GCash for verification that you are the true owner of that account. I-verify niya po dyan sa account nyo, sa cellphone account number, yung GCash number. So pag login nyo, magre-request siya ng submit a ticket o possible na bago po ang impin. So kailangan po mag-submit a ticket. Bakit po kailangan mag-submit a ticket? Ganito po yan. Kailangan po natin mag-submit na ticket kasi need ni GCash na ma-verify na ikaw po ang tunay na may-ari ng account mo. If or may gumalaw sa account mo at binago or na-scam ka na po or pinasok mong account mo without your authorization, nakapasok po talaga. Possible, sino ba ang direct access? Huwag mo na pong mag-submit a ticket. Magtanong-tanong mo na sa mga kamag-anak kung na-open mo ba ang GCash account ko, nabago mo ba ang password ko, parang ganon. I-check mo muna bago ka mag-submit a ticket. Check mo muna ang internet connection mo. Tapos mag-submit a ticket ka ulit. Then kung pumasok, it means sa internet connection nyo po. Or i-update mo muna ang GCash application mo kasi baka outdated po siya. Outdated po ang GCash application. So need po ng update. So ganun lang po. Huwag mo na mag-submit a ticket kasi there are possibilities na once mag-submit po tayo ng ticket, ma-report po natin dun sa office. So, ma-alarm po sila na yung account na yan, baka na-hack na. So, bakit kayo nag-submit na ticket? So, i-alarm na nila yan. So, magre-request na po sila ng mga other verification, profiling, parang ganun. Kailangan mag-submit tayo ng profiling po natin. So, mahaba-habang proseso. Minsan aabutin ng 1 week
So para ma-prove lang po natin sa company na tayo ang true and verified owner ng account po na ginagamit po natin. So wag mo na basta-basta mag-submit ng ticket kasi yun nga, sinabi ko kanina na magre-request po si GCash ng mga information, verification, mga valid ID, mga personal information nyo po. Okay. Yan po ang i-request ni GCash. Then pag once ma-process na po yan, actually, pag once ma-process, pag mag-success po yan, papasok talaga yung bagong IMPIN mo, bagong code mo. Bibigyan ka ng temporary PIN code ni GCash. Tapos pag once may na-receive ka na temporary IMPIN code ni GCash, kung mag-proceed ka talaga, kailangan mo ring pumunta sa settings ng GCash at i-edit po ang binigay na temporary IMPIN, palitan po ng permanent IMPIN. So make sure po na di po natin i-share po ang OTP code at saka IMPIN code po natin. Okay? So yun nga, advice ko sa iyo, huwag mo nang mag-submit a ticket. Check mo na, update mo muna ang application mo, baka outdated na. I-check mo muna ang GCash account mo, baka or internet connection mo, baka mahina lang po ang internet connection or nawala lang po ang internet connection, kaya di po tayo makapasok. So it's a normal thing po na si GCash is mag-request ng submit a ticket pag unusual or baka may nangyayari po sa account po na unusual, kagaya ng requesting of OTP, parang ganon, verification, double checking, parang ganon. Normal lang po talaga na mag-submit a ticket. No worries po. Actually, no worries pa rin pag mag-submit po tayo ng ticket. Pero medyo hassle lang po talaga. So before tayo mag-submit a ticket, gawin mo muna yung mga ibang paraan. Baka nunit na pala mag-submit ng ticket, di ba? Pero pag yung sinabi ko lahat na i-check internet connection, wala pa rin. I-check ang application, outdated ba, tapos na-update mo na at wala pa rin nangyari. Now is the time na mag-submit na po tayo ng ticket. Okay? GCash. Oops! Reminders, ang pag-input po ng IMPIN may limitation po yan. Possible mga 5 input, 5 attempt, 5 attempt. Pag luwag po sa 5, wala na. Need mo na mag-submit a ticket. Ganun. So i-check mo muna ang internet connection. After 24 hours, pag wala pa rin for the 5 attempt mo ng login, baka mahina po internet connection mo dyan. Tomorrow, 24 hours, login ka ulit. Pag wala pa rin, submit a ticket na. So expect po na 24 hours po ang processing. 24 hours po ang processing. So hopefully po nakatulong po ako sa iyo. Ito. And have a nice day and God bless po sa lahat. Then comment po sa baba kung may question po kayo guys sa nanood ng video na to. Comment po sa baba kung may problema po tayo regarding po sa GCash. Okay? Okay guys, before I end this conversation, may ipopromote po ako sa inyo na pwede po to sa mga misis, sa mga tambay na walang trabaho, misis na busy po sa bahay at di na po makatrabaho kasi may anak, or sa mga students na tambay lang, di na pumapasok or kahit pumapasok at gusto nyo po may extra earning income o additional income po, I promote po sa inyo na itong Popo Live, pwede po to sa inyo as extra income
makaka-extra income po tayo. Wala pa tayong trabaho, pwede tayong magtrabaho dito. Sa pagla-live lang po natin ng 2 hours or 1 hour, makaka-receive po tayo ng 20,000 points. Then, yung 20,000 points nyo po, pag malikom po yan as 100,000 points, kasi 100,000 points po ang threshold ni Pupo Live para maka-withdraw po tayo ng pera. So, a total of conversion po yan, mga 500 pesos po. $10 po ang 100,000 points po. Every 2 hours po na live po ni Pupo. Pero yung 20,000 points po, di mo po ma-receive yan kung wala po tayong promo link na pinasukat. So, mayroon po akong promo link registration dyan sa baba sa description ko po. I-click nyo lang po para ma-receive nyo po. Okay, have a nice day po and God bless po sa lahat. Thank you so much. Sana po ay nakatulong po sa inyo.